ang nakatadhanang paglipad patungong Maynila. Bakit kailangang sa Pilipinas pa? Napakunot ang noo ko habang muling tinitingnan ang flight schedule. Nakita ng manager ko ang reaksyon ko at napangiti. Elena, mukhang hindi ka pa nakakalipad papuntang Maynila, ano? Pinag-aagawan yan ng iba. Subukan mo minsan. Maikli niyang sinabi, pero wala akong naintindihan. Noong mga sandaling iyon, hindi ko sukat akalain na ang isang paglipad na ito ang babago sa aking kapalaran magpakailanman. Ako si Elena, isang flight attendant sa ikatlong taon ko sa Lufthansa na nakabase sa Frankfurt Airport. Mula pagkabata, pangarap ko ng libutin ang buong mundo. Kahit na nais ng mga magulang ko na maging doktor o abogado ako, pinili ko pa rin ang buhay na lumilipad sa kalangitan. Dahil sa aking kahusayan sa French at Spanish, kinilala ako bilang isa sa mga pinakamagagaling na flight attendant para sa first class. Pero kahit ganoon, bakit sa Pilipinas pa? Ang tanging alam ko lang tungkol sa bansang ito ay ang mga balita tungkol sa komplikadong politika at ang nakakabaliw na problema sa trapiko. Madalas magreklamo ang mga kasamahan ko na maraming hinihiling at maiingay ang mga pasaherong Asyano, lalo na pagkatapos ng mga karanasan ko sa mga flight papuntang Tsina at ilang iba pang bansa sa Asya. Sinikap kong iwasan ang mga ruta sa direksyong ito hanggat maaari. Sa araw ng pag-alis, napabuntong hininga ako habang inaayos ang aking uniforme sa harap ng salamin. Isang mahigit 12 oras na biyahe at unang beses ko pang pupunta sa Pilipinas. Sabay na dumating ang kaba at pag-aalala. Mga kagalang-galang na cabin crew. Magsisimula na ang pagpasok ng mga pasahero. Umalingaw-ngaw ang anunsyo. Sunod-sunod na nagsipasok sa eroplano ang mga pasaherong patungong Maynila. Taliwas sa aking inaasahan, karamihan sa mga pasahero ay tahimik na hinahanap ang kanilang mga upuan. Maging ang mga bata ay masunurin sa kanilang mga magulang at maayos na umupo. Siguro dahil hindi pa lumilipad ang eroplano. Bulong ko sa sarili. Umalis ang eroplano at nagsimula ang unang round ng serbisyo. Sa bawat pagtulak ko ng beverage cart sa bawat hanay, lalo akong namamangha. Halos lahat ay magalang na nagsasabi ng thank you sa Ingles o salamat sa Tagalog. Humanga ako nang makita kong kusa nilang nililinis ang kanilang mga lata ng inumin o baso. Hindi ito ang Asya na narinig ko. Bulong ko sa katabi kong kasamahan. Sa kalagitnaan ng biyahe, isang biglaang emergency ang naganap. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa upuan, 14A, ang nakakunot ang noo. Mahigpit na hawak ang kanyang tiyan. Sir, are you okay? Dali-dali akong lumapit at nagtanong. Ngunit, hindi siya nakakaintindi ng Ingles. Lalo siyang namutla. At naging mabilis at hirap ang kanyang paghinga. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Ang mga emergency situation ang pinakamasamang bangungot ng bawat flight attendant. May maitutulong ba ako? Biglang lumapit ang isang binatang nakaupo sa 30C. Isa siyang Pilipino, may itsurang matalino, nakasuot ng malinis na navy blue na polo shirt, at may mahinahong mga mata. Medical student ako. Hayaan mong tulungan kita. Sabi niya, sa matatas na Ingles. Matapos tanungin ang pasyente sa Tagalog, bumaling siya sa akin at ipinaliwanag sa Ingles. Mukhang acute food poisoning. Mayroon ba kayong gamot para sa sakit ng tiyan o antacid sa first aid kit ng eroplano? Sa isang saglit, nabighani ako sa kanyang kalmadong boses, ngunit mabilis akong bumalik sa aking katinuan. Meron po. Kukunin ko agad. Habang kinukuha ko ang medical kit, hinawakan niya ang kamay ng pasyente, kinakausap ito upang pakalmahin. Nang dalhin ko ang gamot at tubig, tinulungan ng binatang med student ang pasyente na inumin ito at marahang hinimas ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga kamay ay banayad ngunit puno ng kumpiyansa. Makalipas ang kalahating oras, bumuti na ang kalagayan ng pasyente. Paulit-ulit siyang nagpasalamat at nakahinga ng maluwag. Maraming salamat. Kung wala ka, hindi ko talaga alam ang gagawin. Sinabi ko ng buong katapatan. Ngumiti siya ng mainit at sumagot. Ako si Miguel. Walang anuman.
Maliit na bagay lang yon. Sa sandaling nagtama ang aming mga mata, nakaramdam ako ng kakaiba. Bumilis ang tibok ng puso ko na parang dumaan kami sa isang maliit na turbulence. Hindi ko matukoy kung ang pakiramdam na ito ay simpleng pasasalamat lamang o iba pa. Ako, si Elena. Salamat sa tulong mo. Naramdaman kong medyo tumaas ang boses ko kaysa sa normal. Sa natitirang bahagi ng biyahe, napansin kong palihim na napapatingin ang aking mga mata sa upuan 30C. Ginugol ni Miguel ang halos lahat ng oras sa tahimik na pagbabasa at pakikinig ng musika. Isang beses lang nagtama ang aming mga mata. Ngumiti siya ng malumanay. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may gumalaw sa loob ng aking puso. Unti-unting lumiwanag ang kalangitan sa labas ng bintana. Pumasok na ang eroplano sa airspace ng Pilipinas at malapit nang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. May kutob ako na ang biyaheng ito patungong Pilipinas na dati kong iniiwasan ay maaaring magbago ng aking buhay. Hindi ko pa alam kung bakit, ngunit nararamdaman kong may isang espesyal na bagay na magsisimula. Mula sa unang sandali na tumapak ako sa Ninoy Aquino International Airport, naiya, sunod-sunod ang aking mga pagkagulat, ang kahangahangang arkitektura, malilinis na pasilidad, at higit sa lahat, ang episyenteng sistema ay labis kong ikinahanga. Maganda rin ang mga paliparan sa Germany, ngunit ang modernong kapaligiran ng NAIA ay malayong-malayo sa imahe ng Pilipinas na nasa isip ko. Hindi ito ang Pilipinas na akala ko. Bulong ko, habang inililibot ang aking paningin sa terminal. Ang kalangitan na nakikita sa malalaking salamin ay malinaw, at ang sikat ng araw ay nagbibigay liwanag sa buong paliparan. Habang naghihintay para sa immigration at baggage claim kasama ang aking mga kasamahan, inilibot ko ang aking mga mata na para bang may hinahanap na pamilyar na mukha. Hindi ko man aminin, hinahanap ko si Miguel. Nahiya ako sa sarili kong iniisip. At marahang umiling. Elena, anong problema? May hinahanap ka ba? Tanong ni Clara. Isa sa aking mga kasamahan. Wala. Namamanghalang ako sa ganda ng airport dito. Sabi ko, sinusubukang itago ang bahagyang pamumula ng aking mukha. Habang kinukuha ang aming mga bagahe at papalabas na kami, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nagkataong nakita ko muli si Miguel sa International Arrivals Bay. Mukhang may hinihintay siya. Nang magtama ang aming mga mata, nagulat siya. Hello, Miss Elena? Siya ang unang bumati. Kahit na may puntong Pilipino ang kanyang Ingles, mainit pa rin ang kanyang boses tulad ng dati. Miguel! Hindi ko inaasahang makita ka rito. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Kamusta na po yung pasyente kanina? Okay na po ba siya? Oo. Ligtas na siya. Pagkatapos ng paunang pagsusuri sa airport clinic, umuwi na rin siya. Sagot ni Miguel. Ito ba ang unang beses mong makapunta sa Pilipinas? Tumango ako. Opo, unang beses. Mas moderno at malinis kaysa sa inaasahan ko. Ilang araw ka sa Maynila? Tanong niya. 2 araw lang. Tapos, lipad na pabalik ng Frankfurt. Hindi ko maintindihan kung bakit ako nakaramdam ng panghihinayang. Nag-isip sandali si Miguel at sinabing, sana, mag-enjoy ka sa iyong biyahe sa Maynila. Kung may pagkakataon. Nag-atubili siya at nahihiyang ngumiti. Wala. Enjoy your trip. Sakto namang tinawag ako ng aking mga kasamahan. Kailangan ko nang umalis. Salamat, sabi ko at tumango. Dahan-dahan ding tumango si Miguel bago tahimik na tumalikod. Sa bus patungong hotel, pinanood ko ang tanawin ng Maynila sa labas ng bintana. Ang mga matataas na gusali na kasama ng mga lumang simbahan at lunti ang lugar ay isang kakaibang tanawin para sa akin. Ang ibang kasamahan ko ay natutulog o naglalaro sa kanilang mga telepono habang ako ay abala sa pagtingin sa labas. At paulit-ulit na sumasagi sa isip ko ang imahe ni Miguel. Pagdating sa hotel, sinabi ng lahat na magpapahinga na sila sa kanilang mga kwarto dahil sa pagod. Pero ako, hindi. Sinabi ko kay Clara, lalabas muna ako para maglakad-lakad. Talaga? Kakalipad lang natin ng 12 oras Gulat na tanong ni Clara. Okay lang ako. Sayang naman.
kung nandito na ako sa bagong syudad? Tapos, magkukulong lang ako sa kwarto, di ba? Sagot ko nang nakangiti. Habang naglalakad malapit sa hotel, nakuha ko ang aking mga unang impresyon sa Maynila. Malilinis na kalsada, masisiglang tindahan, at mga taong abala sa kanilang mga gawain. Malayong-malayo ito sa imahe ng Pilipinas na narinig ko. Maayos at organisado ang lahat. Pumasok ako sa isang maliit na coffee shop at umorder ng Amerikano. Noong una, nag-alala ako kung marunong bang mag-Ingles ang barista, pero napakagaling niyang makipag-usap. Habang hinihintay ang aking kape, pinanood ko ang kalsada mula sa bintana at muling umalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salita ni Miguel. Kung may pagkakataon, ano kaya ang susunod niyang sasabihin? Isang magalang na salita lang yon, Elena. Sabi ko sa sarili. Medical student siya at ikaw ay isang flight attendant na napadaan lang. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, umusbong ang isang pag-asa na sana ay makita ko siyang muli kahit alam kong halos imposible na magkita kami nang hindi sinasadya sa malawak na Maynila. Pabalik sa hotel, napansin ko ang isang maliit na souvenir shop. Matapos mag-isip-isip, bumili ako ng isang magandang brooch na may hugis ng isang babaeng nakasuot ng barot saya. Walang partikular na dahilan, gusto ko lang itong maging alaala ng biyaheng ito. Pagbalik sa kwarto at pagbukas ng bintana, bumungad sa akin ang maningning na mga ilaw ng Maynila sa gabi. Ang kumikinang na mga ilaw ng syudad ay parang mga bituin sa kalangitan. Huminga ako ng malalim at naramdaman kong kakaiba na. Ang isang dayuhang syudad ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam na pamilyar. Para bang matagal ko nang kilala ang lugar na ito. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Ang sikat ng araw sa Maynila ay nagliwanag sa aking kwarto. Pagkatapos ng simpleng almusal sa hotel-restaurant, kasama ang aking mga kasamahan, nagtungo kami sa Intramuros. Ang sentrong pangkasaysayan ng syudad, ayon sa aming travel guide. Ito raw ang pinakamagandang lugar upang maranasan ang tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Sa wakas, makikita ko na ang totoong Pilipinas, sabi ko sa sarili. Puno ng pananabik habang sumasakay kami sa taxi. Pagdating sa Intramuros, bumungad sa amin ang mga makikitid na kalyeng gawa sa bato at mga gusaling may arkitekturang Espanyol. Sa magkabilang gilid ng daan, puno ito ng mga souvenir shop, mga kainan at art gallery. Nakakabilib ang mga kabataang nakasuot ng Filipiniana na nagpapakuha ng litrato. Tingnan niyo, Elena, mukhang isang lumang kapihan, turo ng isa kong kasamahan sa isang kaakit-akit na lumang bahay. Pumasok kami at umorder ng salabat ginger tea at ilang tradisyonal na kakanin. Kakaiba ang lasa, sabi ko. Medyo napangiwi sa unang higop. Ang matamis-tamis at maanghang na lasa nito ay maaaring kakaiba sa simula, ngunit sa pangalawang higop, nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa. Pagkatapos naming umalis sa kapihan, nagpatuloy kami sa pag-explore ng mga eskinita. Nawili kami sa pagtingin sa mga tindahan at nalimutan ang oras, lalo na sa mga magagandang parol na gawa sa seda at mga pamaypay. Bumili ako ng isang set ng salabat bilang pasalubong sa aking mga magulang. Matapos ang halos 2 oras na paglalakad, nagsimulang magreklamo ang mga kasama ko na masakit na ang kanilang mga paa. Hindi ko na kaya. Pahinga muna tayo. Umupo kami sa isang maliit na batong upuan. Kinuha ko ang bote ng tubig sa aking bag at uminom habang pinagmamasdan ang paligid. Ang estilo ng pananamit ng mga Pilipino ay kawili-wili. Lahat sila ay mukhang presentable at malinis. Pupunta lang ako doon sandali. Magkita tayo rito pagkatapos ng kalahating oras, sabi ko kina Clara. Ang paglalakad mag-isa ay nakatulong sa akin na mas marami pang maobserbahan. Isang artistang gumagawa ng calligraphy sa isang maliit na tindahan, ang proseso ng paggawa ng mga sining, at kahit ang mga bulaklak ng kalachuchi na namumukadkad sa isang sulok, kinuhanan ko ng litrato ang bawat sandali. Nang malapit na ang oras ng aming pagkikita at pabalik na ako sa batong upuan, bigla akong nakarinig ng isang boses na tumatawag sa aking pangalan mula sa likuran. Miss Elena. Sa sandaling marinig ko ang boses na iyon, kumabog ang aking dibdib. Paglingon ko.
Si Miguel nga. Nakasuot siya ng simpleng puting polo at maong. May hawak na libro. Miguel! Hindi ako makapaniwalang nagkita tayo rito. Hindi ko maitago ang aking pagkagulat. Ako rin. Nagulat ako. Weekend ngayon kaya dumaan ako rito para bumili ng libro. Ipinakita ni Miguel ang hawak niyang libro, isang medical textbook sa Ingles. Kamusta ang paglilibot mo sa Maynila? Nag-enjoy ka ba? Oo. Napakagandang syudad nito. Nagulat ako dahil mas moderno at malinis ito kaysa sa inaasahan ko, tapat kong sagot. Ngumiti si Miguel at sinabing, maraming dayuhan ang ganyan din ang iniisip sa una nilang pagdating. Siguro, dahil mayroon silang mga lumang impresyon tungkol sa Pilipinas. Nag-usap kami sandali. Ikinuwento niya na nag-aaral siya ng medisina sa isang unibersidad sa Maynila at pangarap niyang magtrabaho para sa Doctors Without Borders pagkatapos niyang makapagtapos. Habang naririnig ko ang kanyang mga pangarap at determinasyon, hindi ko maiwasang mapangiti. Ay, oo nga pala, bigla kong naalala. Malilate na ako sa usapan namin. Naghihintay ang mga kaibigan ko. Saan sila naghihintay? Ihahatid na kita. Magiliw na alok ni Miguel. Habang pabalik kami sa batong upuan, napansin kong gumaan ang aking shoulder bag. Ha? Gulat kong binuksan ang aking bag. Wala na ang aking passport at wallet. Nawawala. Ang passport ko. Nagsimula akong mataranta. At lumingon-lingon sa paligid. Nandoon pa yon kanina noong nakaupo ako sa batong upuan. Kailan mo huling tiningnan? Kalmadong tanong ni Miguel. Noong nakaupo ako sa upuan at umiinom ng tubig, sigurado akong nasa loob pa ng bag yon. Nanginginig ang aking boses. Walang mas nakakatakot kaysa mawalan ng passport sa ibang bansa. Kung ganoon, baka naiwan mo sa upuan. Balikan natin at tingnan, sabi ni Miguel at marahang hinawakan ang aking braso. Nagmamadali kaming bumalik sa batong upuan. Ngunit may iba nang nakaupo doon at wala ang aking wallet. Naramdaman kong malapit nang tumulo ang aking mga luha. Paano na to? Hindi ako makakauwi ng walang passport. Pinunasan ko ang aking mga luha. Kalmadong sinabi ni Miguel. Kalma ka lang muna. Kailangan nating pumunta sa istasyon ng pulis para mag-report. Tapos kailangan nating kontakin ang German Embassy. Habang sinusubukan niya akong pakalmahin, dumating sina Clara. Elena, saan ka ba galing? Late ka na ng kalahating oras. Sermon ni Clara. Ngunit nang makita niya ang itsura ko, nag-alala siyang nagtanong. Anong nangyari? Nawala ko ang passport at wallet ko. Sagot ko na nanginginig ang boses. Buti na lang. Si Miguel ang humawak ng sitwasyon. Ipinaliwanag niya kay Clara ang nangyari sa matatas na Ingles at mabilis na gumawa ng plano. Pumunta na tayo sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Ako na ang magtuturo ng daan. Habang papunta kami sa istasyon ng pulis, pinipigilan ko ang aking mga luha. Tahimik na naglalakad si Miguel sa aking tabi at paminsan-minsan ay sinasabing, okay lang yan, para pakalmahin ako, kakaiba. Pero sa tuwing nasa tabi ko siya, unti-unting kumakalma ang aking puso. Pagdating sa istasyon at kailangan kong ipaliwanag ang buong pangyayari, si Miguel ang nagsilbing interpreter ko. Kung wala ang kanyang tulong, siguradong napakahirap nito. Matapos naming punan ang mga papeles at magbigay ng testimonya, isang pulis ang nagbigay ng nakakagulat na balita. Isinalin ni Miguel ang sinabi ng pulis. May nakapulot daw ng wallet na ito at dinala rito. Sa aming pagkamangha, wallet ko nga iyon. Ang passport at pera ay buo pa. Kahit isang sentimo ay hindi nawala. Tiningnan ko si Miguel na hindi makapaniwala. Sa Germany, hindi ko maisip na mangyayari ito. Bulong ko, puno ng emosyon. Ngumiti si Miguel at sumagot. Sa Pilipinas, itinuturing ng karamihan na normal lang na isauli ang mga bagay na napupulot, lalo na kung pag-aari ng isang dayuhan. Paglabas namin sa istasyon ng pulis at tinamaan ng sikat ng araw, nakahinga ako ng maluwag at tiningnan si Miguel. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Pangalawang beses na ito, swerte lang po yon. Maliit na bagay lang ang ginawa ko. Nahihiya niyang sabi. Ngunit alam ko, hindi ito isang simpleng pagkakataon lang.
Palaging lumilitaw si Miguel sa mga panahong kailangan ko ng tulong at nagsisimula ko ng maintindihan ang kahulugan nito. Pagkaalis namin sa istasyon ng pulis at habang naglalakad sa mga eskinita, malakas pa rin ang kabog ng dibdib ko. Hindi ako makapaniwalang nangyari sa akin ang ganito, mawalan ng passport sa ibang bansa at maibalik ito ng himala. At si Miguel, na muling lumitaw sa gitna ng krisis. Ngayon, nararamdaman kong hindi na ito isang simpleng pagkakataon. Maraming salamat, Miguel. Kung wala ka ngayon, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sabi ko mula sa kaibuturan ng aking puso. Walang anuman. Kumain na ba kayo ng tanghalian? Tanong ni Miguel. Nang tingnan ko ang relo, napagtanto kong pasado 1:00 na ng hapon. Nagkatinginan ang mga kasamahan ko at kumindat. Babalik na kami sa hotel. Pagod na kami. Kung gusto mo pang maglibot, sige lang. Mukhang pagod na talaga sila, lalo na pagkatapos ng insidente sa passport. Nag-alinlangan ako kung sasama ba ako kay Miguel para mananghalian o babalik sa hotel. Okay lang. See you later. Kumaway si Clara at pumara ng taxi kasama ang iba. Nang maiwan kaming dalawa, biglang naging awkward ang paligid. Ngayon ko lang napagtanto na ito ang unang beses na kami lang ang magkasama. May maliit na kainan ang nanay ko. Gusto mo bang sumama para mananghalian? Maingat na alok ni Miguel. Nag-isip ako sandali. Ang pumunta sa restaurant ng pamilya ng isang estranghero ay maaaring medyo nakakabahala. Ngunit sa mga nangyari, 2 beses na akong tinulungan ni Miguel at nararamdaman kong mapagkakatiwalaan siya. Isa pa, magandang pagkakataon ito para matikman ang tunay na lutong bahay na pagkaing Pilipino. Talaga? Hindi ba ako makakaabala? Sagot ko. May pag-aalinlangan ngunit puno ng kuryosidad. Hindi ka abala. Mahilig ang nanay ko na mag-asikaso ng mga dayuhang bisita, lalo na't kung galing kang Germany. Matutuwa siya. Kasi ang kuya ko ay nag-aaral din sa Germany. Paliwanag ni Miguel. Umalis kami sa mataong kalye ng Intramuros at lumiko sa isang maliit na eskinita. Isang tahimik at payapang lugar. Sa dulo ng eskinita, huminto si Miguel sa harap ng isang kainan na may maliit na signboard. Kusina ni Aling Rosa ang pangalan ng lugar. Na mukhang napaka-cozy. Welcome po. Pagbukas ni Miguel ng pinto, sumalubong ang mabangong amoy ng pagkain at ang mainit na kapaligiran sa loob. Mas malaki ang kainan kaysa sa inaasahan ko. May ilang mesa na maayos na nakaayos. Sa pader, nakasabit ang mga souvenir mula sa iba't ibang bansa. May ilang kumakain. At sa kusina, isang babaeng nasa katanghalian ang abala. Nay, may bisita po ako, sabi ni Miguel sa Tagalog. Lumabas ang babae mula sa kusina, suot pa ang kanyang apron. Sinalubong niya kami ng isang maningning na ngiti. Mas bata at mas sigla ang itsura ng nanay ni Miguel kaysa sa akala ko. Nako, bihira magdala ng kaibigan dito si Miguel. Welcome, Iha. Bati ng nanay ni Miguel sa akin sa medyo matatas na Ingles. Nanlaki ang mga mata ko sa pagkamangha. Dati kasing English professor ang nanay ko sa isang unibersidad. Ngayong retirado na siya. Binuksan niya itong kainan. Paliwanag ni Miguel, umupo kami sa isang mesa malapit sa bintana. Mabilis na naghanda ng pagkain ang nanay ni Miguel. Ipinaliwanag sa akin ni Miguel ang kultura ng pagkain sa Pilipinas. Sa Pilipinas, karaniwang kumakain ng kanin kasama ng ilang ulam at isang mangkok ng sabaw. Hindi nagtagal, napuno ang aming mesa ng mga pagkaing mukhang masasarap at mababango. May kanin, sinigang na isda, adobo, at ilang side dish tulad ng ginisang kangkong at chicken with cashew nuts. Lahat ng ito para sa atin lang? Gulat kong tanong. Sabay na tumawa si Miguel at ang kanyang ina. Oo. Ganito ang kainan sa bahay ng mga Pilipino. Hindi mo kailangang ubusin lahat, kainin mo lang kung ano ang gusto mo. Nang matikman ko ang unang subo, labis akong humanga. Kahit na hindi pamilyar ang mga lasa, nagdulot ito ng kakaibang init sa aking pakiramdam, lalo na ang sinigang.
na may tamang-tamang asim at tamis. Perpektong isabay sa kanin. Ang adobo naman ay malasa at mabango. Napakasarap po, sabi ko ng buong katapatan. Habang kumakain, paulit-ulit akong inaalok ng nanay ni Miguel na kumain pa at sinusubukan akong lagyan ng kanin at ulam. Nagsimula akong mag-alala kung mahal ba ang babayaran ko sa sobrang kabaitan nila. Sa dami po ng kinain ko, mahal po ba? Nahihiya akong tanong. Tumawa si Miguel at ipinaliwanag. Huwag kang mag-alala. Isang normal na meal lang yan. Ganyan lang talaga ang pag-aasikaso ng nanay ko. Talaga? Sa Germany, hindi siguro mangyayari ito. Hindi ko maitago ang aking pagkagulat. Nang matapos kaming kumain, nagdala ang nanay ni Miguel ng prutas at mainit na tsaa. Ang mabangong tsaa ay perpektong panghimagas. Ang sarap ng pagkaing Pilipino, lalo na ang ganitong kabaitan. Labis akong naantig. Sabi ko, nagpapasalamat. Ang pagiging magiliw sa bisita ay isang espesyal na kultura namin, iha. Ang mahalaga ay mapasaya namin ang bisita mula sa puso. Buong pagmamalaking sabi ng nanay ni Miguel. Habang nag-uusap kami, naramdaman kong higit pa sa isang ordinaryong pagkain ang sandaling ito. Ito ang pagkakataon kong maranasan ang puso ng mga Pilipino, ang kultura ng pagbabahagi, at ang mainit na pagtanggap. Hindi ito ordinaryong pagkain. Ito ay mga pagkaing niluto ng may puso, sabi ni Miguel, na para bang nabasa niya ang aking isip. Paglabas namin sa kainan, napakainit ng pakiramdam ko. Hindi lang dahil busog ang tiyan ko, kundi parang napuno rin ang aking kaluluwa. Napagtanto kong ang maranasan ng init ng isang pamilya sa isang dayuhang bansa ay isang napaka-espesyal na karanasan. Napaka-espesyal na araw po ngayon. Maraming salamat sa inyo ni Tita. Taos-puso kong pasasalamat kay Miguel at sa kanyang ina. Bumalik ka ulit, ihaha, sabi ng nanay ni Miguel habang hawak ang aking kamay. Habang naglalakad kami ni Miguel, muli kong naisip ang kakaibang pakiramdam na pamilyar sa dayuhang syudad na ito. Siguro, mas malapit sa akin ang Pilipinas kaysa sa akala ko. Nakapag-cruise ka na ba sa Manila Bay? Tanong ni Miguel na nagpailing sa akin. Iniisip ko kung ano ang gagawin ko sa huling araw ko rito. Nakita ko yan sa travel guide pero wala pa akong oras. Kung ganoon, tara na ngayon. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na mukha ng Maynila. Nag-alinlangan ako. Pasado 3:00 na ng hapon at kailangan ko nang lumipad bukas ng umaga. Ngunit ayokong palampasin ang pagkakataong ito. Kung makakabalik ako sa Germany, hindi ko alam kung kailan ulit ako makakabalik sa Pilipinas at makikita si Miguel. Sige, gusto ko. Sagot ko ng may ngiti. Sumakay kami ng bus papunta sa Manila Baywalk. Ang bus ay malinis at episyente. Lahat ng anunsyo ay parehong nasa Filipino at Ingles, kaya madali para sa mga dayuhan. Ang ganda ng public transport system ng Maynila. Mas malinis at on-time pa yata kaysa sa Germany, sabi ko. Ngumiti si Miguel. Malaki ang pagpapahalaga ng Pilipinas sa teknolohiya at kaginhawahan. Pagbaba namin sa bus, at habang naglalakad sa parke sa tabi ng baybayin, bumungad sa amin ang tanawin ng malawak na dagat at ang syudad sa kabilang panig. Puno ng buhay ang baybayin. May mga nagbibisikleta, mga pamilyang nagpipiknik, at mga taong nagja-jogging. Mas malawak at mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Bulalas ko. Maglakad-lakad tayo habang pinapanood ang paglubog ng araw. Iba ang ganda ng Maynila kapag tiningnan mo mula rito, sabi ni Miguel. Nang umupo kami sa isang bench na may bahagyang sikat ng araw, dumampi sa amin ang malamig na hangin mula sa dagat. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, ang buong tanawin ng Maynila ay unti-unting lumitaw. Napakagandang syudad talaga, sabi ko mula sa puso. Noong una, mayroon akong mga prejudice tungkol sa Pilipinas. Akala ko magulo, komplikado, at nakakapagod na lugar ito. Natahimik sandali si Miguel bago marahang nagtanong. At nagbago na ba ang isip mo? Tumango ako. Lubusang nagbago. Napakabait at magalang ng mga Pilipino. Laging handang tumulong sa mga hindi nila kilala. Napakabukas palad nila at mahilig magbahagi, tulad ng ginawa mo. Ngumiti si Miguel. Mapanganib ang paglalahat. Bawat bansa ay may mabubuti
at masasamang tao. Ngunit sa aming kultura, pinapahalagahan namin ang kabutihan at paggalang. Ito ang mga itinuturo sa amin mula pagkabata. Habang ang araw ay lumulubog sa likod ng mga gusali, ang kulay gintong sinag nito ay kumalat sa tubig. Ang ganda ng sandaling iyon ay nagpatahimik sa amin, tanging paghanga lamang sa tanawin, patawad kung nagkaroon ako ng maling akala sa Pilipinas. Masyado akong maraming preconceived notions, mahina akong sabi. Umiling si Miguel. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Lahat tayo ay may mga imahe sa isip tungkol sa mga lugar na hindi pa natin napupuntahan. Ang mahalaga ay magkaroon ng bukas na puso, handang maranasan ang mga bagay para sa sarili at baguhin ang pananaw. At mayroon kanyan Elena. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng ginhawa. May espesyal na kakayahan si Miguel na laging iparamdam sa akin na komportable ako. Ang kanyang pag-unawa sa halip na paghusga ay nagparamdam sa akin na espesyal ako. Kapag bumalik ako sa Germany, siguradong mamimiss ko ang Pilipinas. Bulong ko. Pwede ka namang bumalik, sabi ni Miguel. Sa susunod, dadalhin kita sa mas maraming lugar. Sa Cebu, Palawan, Bohol, marami pang magagandang lugar sa Pilipinas. Ang kanyang mga salita ay nagpainit sa aking puso. Ang salitang sa susunod ay parang isang pangako na magkikita kami muli. Ngunit sa katotohanan, mahirap hulaan ang schedule ng Lufthansa at maliit ang tsansang makalipad muli papuntang Maynila. Bakit ka napakabait sa isang dayuhang tulad ko? Hindi ko napigilang itanong. Nag-isip sandali si Miguel bago sumagot ng seryoso. Noong una, naisip ko lang na tulungan ang isang taong mukhang nasa problema. Pero, ngayon, huminto siya at tumingin sa tubig. Ngayon, masaya ako kapag kasama kita, Elena. Ang kanyang tapat na pag-amin ay nagpamula sa aking mukha. Nagsimulang kumabog ang puso ko. Alam ko kung ano ang nararamdaman kong ito, ngunit natatakot akong aminin. Ang magkagusto sa isang taong 2 araw ko palang nakikilala ay parang hindi makatotohanan. Masaya rin ako kapag kasama kita, Miguel. Lakas loob kong sinabi. Nagtagpo ang aming mga mata. At sa sandaling iyon, may isang bagay na hindi maipaliwanag sa salita ang nabuo sa pagitan namin. Unti-unting nagsindihan ang mga ilaw ng Maynila. Ang ganda ng paglubog ng araw, turo ni Miguel sa abot tanaw. Ang pulang kulay ng takip silim ay kumalat sa Manila Bay. Ang tanawin ay kasing ganda ng isang eksena sa pelikula. Gusto kong alalahanin ang sandaling ito magpakailanman. Kuhanan kita ng litrato, alok ni Miguel. Ibinigay ko sa kanya ang aking kamera at kinuhanan niya ako ng litrato na may background ng paglubog ng araw. Pagkatapos, ako naman ang kumuha ng litrato niya. Sa huli, nagpatulong kami sa isang turista para kuhanan kami ng litratong magkasama. Nang papalapit na ang gabi, magkatabi kaming nakatayo, pinagmamasdan ang Maynila. Habang nakasandal ako sa rehas at pinagmamasdan ang maningning na syudad, naramdaman kong dahan-dahang hinahanap ng kamay ni Miguel ang kamay ko. Medyo nagulat ako sa una, ngunit sinundan ito ng isang mainit at ligtas na pakiramdam. Ang mainit niyang kamay ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng katatagan. Bukas na ang balik mo, di ba? Mahinang tanong ni Miguel. Oo. 10 ng umaga ang flight ko. Hindi ko maitago ang panghihinayang. Pwede ba kitang ihatid sa airport? Alok niya. Talaga? Pwede ba? Wala ka bang klase? O ibang gagawin? Gulat kong tanong. Okay lang. Wala akong klase bukas. Nakangiting sabi ni Miguel. Nang magpaalamanan na, dahan-dahan kaming naglakad sa parke. Nagsimulang lumamig ang hangin. Bahagya akong gininaw. Tinanggal ni Miguel ang kanyang jacket at natural na ipinatong sa aking mga balikat. Salamat, sabi ko, habang hinihigpitan ng jacket na may bahid pa ng kanyang init. Pabalik sa hotel, marami kaming napag-usapan mga pangarap, pamilya, paboritong pagkain, mga lugar na napuntahan. Ang bawat usapan ay natural na dumadaloy na para bang matagal na kaming magkakilala. Pagdating sa harap ng hotel, ayaw ko pa sanang umalis. Bukas, 8 ng umaga, dito tayo magkita.
Maraming salamat sa lahat, sabi ko. Nag-atubili sandali si Miguel bago ako marahang niyakap. Maikli ngunit napakainit na yakap. See you tomorrow, sabi niya, bago tumalikod. Pagdating sa kwarto at paghiga sa kama, tinitigan ko ang kisame at inalala ang lahat ng nangyari ngayon. Masaya at malungkot ang nararamdaman ko. Ang pag-alis bukas ay masakit sa puso, ngunit may isang bagay akong sigurado. Ang Pilipinas at ang lalaking nagngangalang Miguel na pumasok sa aking buhay ay hindi isang pagkakataon lamang. May kutob akong ito ang simula ng isang bagay na mas malaki at mas makabuluhan. 3 linggo ang lumipas mula nang bumalik ako sa Frankfurt. Tuwing umaga, ang mga alaala sa Maynila ay parang isang panaginip. Ngunit ang isang litrato sa tabi ng aking kama ang patunay na lahat ay totoo. Ito ang litrato namin ni Miguel na kinunan habang nanonood ng paglubog ng araw sa Manila Bay. Elena, narito na ang flight schedule mo para sa linggong ito, sabi ni Maria. Kasamahan ko. Pagpasok sa break room. Humigop ako ng kape at walang ganang sumagot. Saan? New York? London? Hindi. Pupunta ka ulit ng Maynila. Sabi ni Maria na nanlalaki ang mga mata. Napatayo ako at muntik nang matapon ang aking kape. Ano? Maynila? Sigurado ka? Oo naman. Pero bakit ka nagulat? Karaniwan, nagrereklamo ang lahat kapag 2 beses sunod-sunod na pareho ang ruta. Nagtatakang tanong ni Maria. Kasi mas maganda pala ang Pilipinas kaysa sa inaasahan ko. Sagot ko, nahihiya sa sarili kong reaksyon. Tiningnan ako ni Maria na may pagdududa. O baka may espesyal na nangyari doon? Naramdaman kong uminit ang aking mukha. Ayoko pang ikwento kay Maria ang tungkol kay Miguel. Ang damdaming ito ay masyado pang bago at mahalaga para ibahagi kanino man. Masarap lang talaga ang pagkain doon, mabilis kong sagot. Habang papalapit ang araw ng flight ko patungong Maynila, lalo akong kinakabahan. Nagpadala ako ng email kay Miguel na pupunta ulit ako, pero hindi siya sumagot. Baka para sa kanya, isa lang akong dayuhan na dumaan. Ang isip na iyon ang nagpabigat sa aking puso. Nang pumasok ang eroplano sa airspace ng Pilipinas, ang tanawin mula sa bintana ay nagbigay muli ng pamilyar na pakiramdam na para bang muling nakita ang isang matagal ng kaibigan. Pagkalampas ko sa immigration at paglabas sa arrivals hall, halos tumigil ang tibok ng aking puso. Nakatayo si Miguel sa labas mismo ng gate. May hawak na puting papel na may nakasulat na Elena. Miguel! Nang makita ko siya, nagmadali akong lumapit. Ngumiti siya at lumapit din. Natanggap ko ang email mo. Hindi ako sumagot kasi gusto kong personal kang makausap. Nag-usap kami sa isang coffee shop sa airport. Ikinuwento ni Miguel na naging abala siya sa mga exam sa med school. Ikinuwento ko naman ang buhay ko sa Frankfurt at kung gaano ko na-miss ang Pilipinas. 2 araw ka lang ulit dito, di ba? Tanong ni Miguel. Oo. Medyo maikli ngayon, pero babalik ako. Gusto rin ng ibang kasamahan ko ang rutang ito, pero susubukan kong hilingin ulit, sagot ko. Kung ganoon, maglibot ulit tayo. Marami pa akong hindi na ipapakita sa iyo. Maingat na alok ni Miguel, at iyon ang simula ng aming espesyal na relasyon. Buwan-buwan, hinihiling ko ang flight patungong Maynila, at sa bawat pagkakataon, hinihintay ako ni Miguel sa airport, minsan 2 araw, minsan 3. Kahit maikli ang oras, nilibot namin ang Maynila mula sa kadakilaan ng Luneta Park, ang kagandahan ng Intramuros, ang tanawin ng gabi mula sa matataas na gusali, hanggang sa modernong vibe ng Bonifacio Global City. Sa bawat bagong lugar, ikinukwento sa akin ni Miguel ang kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Sa ika-6 kong pagbisita, naglalakad kami sa tabi ng napakagandang Manila Bay. Hindi madali ang ganitong long distance, nasabi ko. Hinigpitan ni Miguel ang hawak sa aking kamay. Kahit mahirap, sa tuwing naiisip kong makikita ulit kita, Elena, nagkakaroon ako ng lakas para magtiis ng 1 buwan. Pero sa tuwing kailangan nating maghiwalay, napakasakit, tapat kong sabi. Umupo kami sa isang bench at pinanood ang kalangitan ng Maynila. Kahit hindi gaanong makita ang mga bituin,
May iilan pa ring kumikinang. Elena, pwede ka bang manirahan dito sa Pilipinas? Biglang tanong ni Miguel. Napatingin ako sa kanya. Gulat. Sa kanyang mga mata. May pagnanasa at pag-aalala. Ibig mong sabihin, lumipat dito? Pero paano ang trabaho ko? Hindi ko natapos ang aking sasabihin. Alam kong makasarili itong hiling, pero ang mabuhay ng wala ka ay isang pagpapahirap. Mahinang sabi ni Miguel. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog sa aking hotel room. Paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang alok ni Miguel. Ang paglipat sa Pilipinas ay nangangahulugan ng isang malaking pagbabago sa aking buhay. Ang iwanan ang pamilya, mga kaibigan, at buong karera para magsimula ng bagong buhay sa isang dayuhang bansa ay nakakatakot at hindi tiyak. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam ko na ang sagot. Ang pakiramdam ng kawalan sa tuwing babalik ako sa Frankfurt at ang pananabik sa tuwing lalapag ang eroplano sa NAIA. Nasa Maynila na ang puso ko. Nasa tabi na ni Miguel. Kinaumagahan, naglakad kami sa isang parke. Nag-isip na ako. Huminga ako ng malalim bago magsalita. Lilipat ako dito. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Talaga? Totoo ba? Oo. Babalik ako sa Germany para ayusin ang lahat, mag-resign, at lilipat dito. Nanginginig ang aking boses. Walang sinabi si Miguel, niyakap niya lang ako ng mahigpit. Sa kanyang mga bisig, naramdaman kong tama ang aking desisyon, kahit may mga pag-aalala. Mas malaki ang aking pananabik. Kailangan ko na sigurong mag-aral ng Tagalog. Sabi ko, habang nakatingala mula sa kanyang yakap, tuturuan kita. Huwag kang mag-alala. Sagot ni Miguel. Sa flight pabalik ng Frankfurt, pinanood ko ang unti-unting pagliit ng Maynila mula sa bintana. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Ang pangungulila sa pamilya at mga kaibigan sa Germany at ang pag-asa na malapit na akong bumalik sa Pilipinas para manirahan. Ang tanging hadlang na lang ay ang sabihing ito sa aking pamilya, lalo na ang reaksyon ng aking mga magulang ang nagpapabigat sa aking dibdib. Ngunit buo na ang aking pasya. Ito marahil ang pinakamatapang na desisyon sa aking buhay, ngunit naniniwala akong ito rin ang magiging pinakamasayang desisyon. Habang tumataas ang eroplano, tiningnan ko ang bughaw na kalangitan. Sino ang mag-aakala na ang biyaheng dati kong inirereklamo ay lubusang magbabago sa aking buhay? Isang di inaasahang pagkikita ang nagbago sa direksyon ng aking buhay magpakailanman. Salamat, Miguel. Bulong ko sa mga ulap. Nangangakong babalik ako sa lalong madaling panahon. Ipinikit ko ang aking mga mata at inalala ang bawat alaala sa Maynila. Hindi nagtagal, sa bahay ng aking mga magulang sa Germany, naging napakatensyonado ng kapaligiran. Ano? Lilipat ka sa Pilipinas para manirahan? Umalingaw-ngaw ang boses ng aking ama sa sala. Namula ang kanyang mukha sa galit. Ang aking ina naman ay hindi makapagsalita sa gulat. Nanginginig kong ininom ang aking tubig. 2 araw pagkatapos kong makabalik, lakas loob kong sinabi ang aking desisyon at ang kanilang reaksyon ay tulad ng inaasahan ko. Elena, nababaliw ka na ba? Itatapon mo ang iyong karera at kinabukasan. Sigaw ng aking ama. Para sa isang lalaking ilang buwan mo palang nakikilala? Itay? Napakabuting tao po ni Miguel. Magiging doktor siya, mabait, at responsable. Sinubukan kong magpaliwanag ng mahinahon, ngunit nanginginig pa rin ang aking boses, isang asyano. Hindi! Hindi iyon ang problema. Ang problema ay itinatapon mo ang iyong matatag na karera at kinabukasan. Galit na sabi ng aking ama. Sa wakas, nagsalita ang aking ina. Elena, naiintindihan ko ang pag-ibig. Pero naisip mo ba kung gaano kahirap ang buhay sa ibang bansa? Ang wika, kultura, lahat ay iba. Naiintindihan ko po, inay. Hindi po magiging madali. Pero mahal ko na po ang Pilipinas at si Miguel. Sa tingin ko, mas magiging masaya ako doon. Sabi ko, alam kong mahilig kang maglakbay, pero hindi ito paglalakbay. Ito ay paninirahan. Ibig sabihin, mananatili ka roon magpakailanman.
Desperadong sabi ng aking ama. Huminga ako ng malalim. 30 taong gulang na po ako. Nasa edad na ako para magdesisyon para sa sarili kong buhay. Natapos ang hapunan sa katahimikan. Pagbalik sa kwarto, tinawagan ko si Miguel. Kamusta? Tanong ng mainit niyang boses. Tulad ng inaasahan ko. Hindi na maaaring lumala pa. Akala ng mga magulang ko, nababaliw na ako. Malungkot kong sagot. Kailangan din siguro nila ng panahon. Masyadong biglaan ito, sabi ni Miguel. Paano naman ang mga magulang mo? Tanong ko. Natahimik sandali si Miguel. Sa totoo lang, nagulat din sila noong una. Hindi nila naisip na magkakaroon sila ng manugang na Aleman. Pero noong nakilala ka nila at nakita kung gaano tayo kasaya, tinanggap din nila. Ang mahalaga raw ay ang kaligayahan ko. Nang gabing iyon, tiningnan ko ang tanawin ng Frankfurt mula sa bintana. Isang pamilyar na tanawin kung saan ako lumaki. Ngunit ngayon, parang isang dayuhang lugar na. Kinabukasan, nagpasa ako ng aking resignation letter sa HR department. Nagulat ang manager. Ngunit naintindihan niya. Ang huli kong flight ay sa loob ng 3 linggo. At sa kabutihang palad, patungo itong Maynila. Elena, aalis ka na talaga? Hindi makapaniwalang tanong ni Clara. Oo, sagot ko nang nakangiti. Iniwan ang lahat para sa pag-ibig. Ang tapang mo, sabi niya. May halong inggit at pagkamangha. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ko sa pag-aayos ng mga gamit at paghahanda ng mga dokumento. Gabi-gabi, nagvi-video call kami ni Miguel para planuhin ang buhay ko sa Pilipinas. Nakahanap na siya ng maliit na apartment para sa akin at mag-enroll ako sa isang klase ng Tagalog. Maaring mahirap sa simula, pero basta't magkasama tayo, malalampasan natin ang lahat. Sabi niya. Nag-organisa ako ng isang farewell party. Nagulat ang mga kaibigan ko, ngunit sinuportahan nila ako. Ang pinakamahirap ay ang relasyon ko sa aking mga magulang. Isang gabi bago ang aking pag-alis, kumatok ako sa pinto ng kanilang kwarto. Pasok, sabi ng aking ina. Nakaupo siya sa kama, tinitingnan ang isang lumang photo album. Itong batang ito, mula pagkabata, mahilig na talagang mag-adventure. Sabi niya, tinuturo ang isang litrato ko noong 5 taong gulang ako na umaakyat sa isang puno. Umupo ako sa tabi niya. Inay, kahit malayo ako, anak niyo pa rin ako. Tatawag ako palagi at uuwi tuwing bakasyon. Naluha ang aking ina. Alam ko, anak. Ang gusto ko lang ay maging masaya ka. Pero hindi ko maiwasang mag-alala. Nakatayo ang aking ama sa tabi ng bintana. Dahan-dahan siyang lumingon. Hindi ko akalain na hahayaan kitang mapalayo ng ganito, nanginginig niyang sabi. Pero kung iyan talaga ang gusto mo, rerespetuhin ko ang desisyon mo. Ang mga salitang iyon ay nagpatakbo sa akin para yakapin siya. Salamat, Itay, bulong ko. Sana, ang lalaking nagngangalang Miguel na iyan ay mapasaya ka. Huwag po kayong mag-alala, napakabuting tao po ni Miguel. Sa huli kong araw bilang flight attendant, isinuot ko ang uniforme ng Lufthansa. Ito ang huling pagkakataon. Inalala ko ang bawat sandali nang lumapag ang eroplano sa Naya. Alam na ng puso ko, Elena, dito ka na talaga titira? Huling tanong ni Clara. Oo. Babalik ako sa Germany ng 2 araw para kunin ang mga gamit ko, tapos dito na ako maninirahan. Paglabas ko sa airport, nakita ko si Miguel. Naghihintay siya gaya ng dati. Pero may pagkakaiba ngayon. May hawak siyang maliit na bouquet ng bulaklak at sa tabi niya ay ang kanyang mga magulang. Elena, ngumiti si Miguel. Ito ang nanay at tatay ko. Gusto kanilang makilala. Niyakap ako ng nanay ni Miguel at magalang na tumango ang kanyang ama. Salamat at naging bahagi ka na ng aming pamilya, sabi ng ina ni Miguel sa medyo hirap na Ingles. Sa sandaling iyon, lahat ng takot at pag-aalala ko ay naglaho. Sigurado akong tama ang aking desisyon. Isang bagong kabanata ng aking buhay ang magsisimula sa dayuhang lupaing ito kasama ang isang bagong pamilya.
Maraming salamat po. Masaya po ako. Sagot ko mula sa puso. Sabay-sabay kaming lumabas ng airport. Sinalubong kami ng maningning na sikat ng araw ng Maynila. Ang daan sa hinaharap ay maaaring hindi laging madali. Ngunit handa ako. Dahil sa tabi ko si Miguel. At hanggat hawak ko ang kanyang kamay, kaya kong lampasan ang lahat. Welcome home, Elena. Ito na ang tahanan mo. Sabi ni Miguel na may mainit na ngiti. Huminga ako ng malalim at humakbang sa aking bagong buhay. Ang tunay na pakikipagsapalaran ay ngayon palang magsisimula. May nagsabing nagbabago ang buhay ng isang tao depende sa kung sino, saan, at kailan nila makikilala ang isang tao. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay ni Miguel at sinabing, ang una mong hello, ang pinakamainit na pagbati sa buong buhay ko. Minsan, ang buhay ay tumatakbo sa mga hindi inaasahang direksyon. Ngunit kung hahayaan natin itong dumaloy at mag-ipon ng sapat na tapang, isang hindi inaasahang kaligayahan ang maaaring naghihintay. Nag-ipon ako ng sapat na tapang. At ngayon, ako na ang pinakamasayang tao. Dahil ang pag-ibig na nagsimula sa isang dayuhang lupain ay naging buong buhay ko na ngayon.